Magandang hapon sa inyo mga kasamsaka. Ito na naman ang inyong kusinerong Moreno, Juren Colmo, para handugan kayo ng mga content na kaya-aya sa ating paningin. And welcome to the world of free-range chicken. Magandang hapon sa ating lahat mga kasamsaka. Ito na naman ang inyong kusinerong Moreno, Juren Colmo. And sa isang subscriber natin na nagtatanong kung magkano nga ba daw ang costing ng aking free-range chicken at paano ako nagsimula. Bibigyan ko kayo ng maikling kwento bakit ako nakapag-umpisa ng free-range chicken. Nag-umpisa ako sa dalawang manok, o dalawang inahin, and then binigyan ako ng isang tandang ng aking ama. So, doon ako nagsimula ng free-range chicken. Supposed to be, yung tatlong manok ay nabili ko ang inahin ko ay nabili ko ng 1,000 pesos. So, ito'y, ang variety is basilan. So, yung isa kasi, nakatayo namin, kasi supposed to be pang birthday yun ng aking staff dito. And then yung dalawa, suddenly ng itlog. So, hindi ko na pinagpatuloy na katayin. And then, doon ako nagsimula ng free-range chicken. So, ngayon, nasa mga 28 ng ating mga manok. And then, meron tayong tatlong inahin na nangingitlog. So, probably mga next month, medyo marami-rami na ang ating mga itlog at nadami na din ang ating mga manok. So, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga subscribers na nagbibigay ng mga suggestions. So, ako'y baguhan sa free-range chicken, pero kaya nga lang, we're so lucky enough na nagkakaroon tayo ng mga followers na tinutulungan tayo na matuklasan ang mundo ng pagmamanukan o ng free-range chicken. So, isa-isahin ko yan sila soon, yung mga subscribers natin na talaga nagbibigay ng mga ideas, yung mga experiences nila, sinishare nila sa atin. And we're so lucky sa lahat ng mga gusto mag-umpisa ng pagmamanukan o free-range chicken. Napaka-lucky natin kasi meron tayong mga kaibigan o mga kasamsaka na pwedeng magbigay ng mga kaalaman para matulungan tayo at makapag-umpisa tayo sa ating free-range chicken. So ano nga ba at magkano nga ba ang gastos ng inyong kusinerong Moreno sa ating kulungan o sa free-range chicken? Actually, hindi naman din ganun kalakihan kasi kung gusto natin mag-umpisa ng free-range chicken, kahit konti o hindi ganun kalaki ang ating o hindi ganun kalawak ang ating lupa, for as long as, yun nga sabi ko, meron tayong malinis na pagkain, meron tayong malinis na tubig, and then meron tayong konting kaalaman or interest, kasi yun yung pinaka-importante. Kahit meron tayong kaalaman pero hindi tayo interesado na mag-alaga ng manok, so wala talagang mangyayari. So, yung interest, kagustuhan natin na pasukin ang free-range chicken, yung nagbibigay sa atin ng knowledge or kaalaman para mas mapalawak natin ang ating kaalaman sa mundo ng pag-aalaga ng mga manok.
So hindi kailangan na expert tayo, hindi kailangan na sobrang lawak na ng ating knowledge or kaalaman natin sa free range chicken or sa pag-aalaga ng manok para lamang makapag-umpisa. So ako, wala akong ganun kalawak na kaalaman sa pagmamanukan, subalit ngayon ay naiintindihan ko na ang cycle ng manok o buhay ng manok. So, ang buhay ng manok ay para ding tao, na stress din sila pag hindi masarap ang kanilang kinakain, na pag hindi maganda ang kanilang environment, pag sobrang init ng kanilang environment, talagang affected ang kanilang cycle ng paglaki nila. So kagaya din ng tao, pag hindi natin gusto ang ating environment, pag hindi natin gusto ang ating kinakain, at pag hindi malinis ang tubig na ating iniinom, talagang nasa stress tayo at nakikita talaga sa estado ng ating pangangatawan. So dun ko naintindihan ang mundo ng pagmamanukan. So, dun muna tayo kung magkano yung nagastos ko. Actually, ang nagastos ko lang ay yung sa net. Yun yung sobrang medyo expensive. Nabili ko siya online sa halagang 3,500 plus shipping na 500. So, more or less, nasa mga 4,000 pesos. Yun lang din naman ang nagastos ko at saka yung pako, konting kahoy at ang aking roof. Yung steel roof natin, yun yung dun tayo medyo that's 250 per piece. So nasa mga 12 pieces kasi ang roof natin kasi hindi naman din ganun kalaki ang ating kulungan. So ito'y para lang din sa paitlugan natin at then pwede masilungan ng ating mga manok. And then sa ating kawayan din naman ay available lang din kasi dito sa ating kapaligiran, dito sa ating farm, so hindi tayo napagastos ng ganun kalaki kasi ito libre na. Ang ginawa ko din na pangposte sa aking kulungan ay Madrid de Cacao. So available din kasi ang Madrid de Cacao dito sa ating farm. So hindi tayo napagastos. Kumuha lang tayo sa ating kapaligiran. So kumuha tayo kung ano yung kailangan lang natin. Huwag tayong kumuha ng sobra para naman yung ibang tao din na gustong mag-umpisa ay meron din silang magamit. At the same time, kung gusto din natin na mag-expand, meron pa tayong pwedeng makuha. So sa ngayon ay yun lang nagastos ko. Yung pako natin nasa 100 pesos, sa labor natin nasa 500 pesos lang po ang aking nagastos. Kasali na doon ang pagtayo ng ating ng ating kulungan, and then yung paglagay nila ng ating net. So hindi talaga kailangan ng sobrang laking kapital sa pag-uumpisa kasi nag-umpisa lang din ako ng 1,000 pesos. And then ngayon meron na akong 28 na chickens. At the same time, meron tayong nangingitlog dito na lilimlim na, nasa 12 yung itlog niya. So probably sana nga mapisa lahat para mas lalo pang madagdagan ang ating mga manok dito. Then meron tayong dalawang manok din na inahin na nangingitlog na din. Meron silang apat-apat na na itlog. So let's just hope and pray guys, and then tulungan niyo din kami na yung mga may mga kaalaman pa diyan sa pagmamanukan o sa free range chicken ay magbigay pa kayo sa amin ng suggestion, magbigay pa kayo ng suggestions, magbigay pa kayo ng mga idea sa amin para naman kaming mga starter o yung mga nag-uumpisa pa lamang sa pagmamanukan o sa free range chicken ay matulungan niyo kami. Sana ako din ay maging instrumento para matulungan din natin yung mga kababayan natin na gusto ding pasukin ang larangan ng pagmamanukan. Gaya nga ng sabi ko, wala akong ganun kalaking knowledge, wala akong ganun kalaking akalaman sa pagmamanukan, pero yung interest ko ay napakalaki. So yun yung nagbibigay sa atin ngayon ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng motivation na ipagpatuloy pa natin at paramingin pa natin ang pagmamanukan kasi ang pagmamanukan ay hindi lang para lang consumption natin, personal consumption. Pero kalaunan, pag medyo marami na at magiging maganda na ang takbo ng ating pagmamanukan, pwede natin itong pagkakakitaan. Pwede nating magiging source ng ating income ito. So, yun lang. And then, yun sa mga gustong mag-umpisa, magbigay lang kayo ng puso. Yun lang kailangan talaga. Magbigay tayo ng puso. Kasi pag may puso, talaga magagawa natin ang ating gustong gawin o adhikain natin na matiwasay at masagana. So, ito yung Kusinerong Moreno. Nagbibigay sa inyo ng update ng ating free range chicken.
po.